Ang founder ni Cardano na si Ginong Charles Hoskinson ay bumati mismo kina Stellar or si XLM at si Hedera or si H-Bar matapos po ang biglaan at malakas na pagtaas ng presyo ng kanilang mga token. Sa halip na kompetisyon, mas pinili po ni Ginong Hoskinson ang pakikipagkaibigan at suporta sa kapwa crypto projects. Ngayong tumataas ang presyo ng mga altcoins at patuloy po ang pagbabalik ng sigla sa crypto market, mas lalong naging makabuluhan ang mga pahayag ni Ginong Hoskinson. Pero ang tanong ngayon, ano ba ang tunay na kahulugan ng kanyang mga sinabi? Ano ang koneksyon ni Cardano, Stellar at Hedera? At ano na rin po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan lamang po ang ilang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit po binati ni Cardano founder sina XLM at H-Bar? Ngayon pong July 14, 2025, naglabas ng isang simple ngunit makahulugang mensahe itong si Ginong Charles Hoskinson sa platform na X. Ito po yung dating Twitter. Binati niya ang buong Stellar at Hedera community dahil sa kanilang resilience o tibay ng loob sa pagharap sa maraming pagsubok nitong mga nakaraang taon. Ayon sa kanya, deserve nilang umangat at makilala dahil hindi sila tumigil sa pagbuo ng mga solusyon kahit maraming balakid. Ayon sa datos, si XLM ay tumaas po ng 11% sa loob lamang ng 24 oras, habang si H-Bar ay mas malakas pa, umakyat po siya ng 17% sa parehong panahon. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit naging sentro sila ng papuri sa social media. Bakit po biglang umangat ang presyo ni XLM at H-Bar? Ang pagtaas ng presyo ni XLM at H-Bar ay may kaugnayan sa patuloy na pag-angat ni Bitcoin. Kapag tumataas si Bitcoin, madalas ay sumusunod din ang mga altcoins. Ngunit sa kabila ng maraming token na umaangat, sina Stellar at Hedera ang nag-stand out. At ang dahilan ay ang utility. Kahit magkaiba sila ng blockchain at direksyong tinatahak, pareho silang may malakas na gamit pagdating sa digital payments at smart contracts. Si Stellar ay kilala sa mabilis at murang cross-border payments, habang si Hedera naman ay nangunguna sa enterprise-level solutions at consensus mechanism na hash graph ang gamit. Ano naman po ang ibig sabihin ng panawagan ni Ginong Hoskinson na tapusin ang zero-sum game sa crypto? Para sa maraming taon, naging problema po sa crypto industry ang tinatawag na tribalism. Ito yung kultura na kung saan ang mga taga-suporta ng isang coin ay laging kalaban ang iba. Ang resulta, imbis na magtulungan ang mga developers at founders, nagkakaroon ng bangayan, fake news at competition sa halip na collaboration. Pero ayon po kay Ginong Hoskinson, panahon na para baguhin yan. Dapat ay magtulungan ang bawat blockchain sa halip na magsiraan. Tinawag niya itong pagtatapos ng zero-sum game, kung saan ang panalo ng isa ay tingin ng iba ay pagkatalo na nila. Gusto niyang lahat ay pwedeng manalo, sama-sama, hindi kanya-kanya. May posibilidad bang magsanib puwersa sina Cardano, Stellar at Ripple? Napaka-interesting ng mga galaw ni Ginong Hoskinson nitong mga nakaraang buwan. Ayon po sa ulat, noong November, nakipagkita siya kay Ginong Jed McCaleb. Siya naman po ang founder ni Stellar at dating co-founder na rin ng Ripple. Hindi malinaw kung ano ang pinag-usapan nila, pero marami po ang naghihinala na posibleng may pinagpapalanuhan na collaboration. Bukod dito, nakipagkita rin si Ginong Hoskinson kay Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Ipinapahiwatig ni Ginong Hoskinson na interesado siyang i-unlock ang DeFi o Decentralized Finance sa XRP Ledger. Gusto rin niyang dalhin ang RLUSD stablecoin papunta sa ecosystem ni Cardano.
Ang ganitong mga hakbang ay malinaw na nagpapakita ng bukas na pakikipag-ugnayan ni Ginoong Hoskinson sa iba't ibang projects. Hindi lang siya nagsasalita ng unity, kundi gumagawa rin siya ng paraan para ito ay maisakatuparan. Paano naman po tinanggap ng crypto community ang panawagan ni Ginoong Hoskinson? Sa mga sumunod na araw, pagkatapos po ng post ni Ginoong Hoskinson, bumuhos po ang suporta mula sa iba't ibang bahagi ng crypto community. Marami ang nagsabing ito ang tamang direksyon para sa buong industriya. Isa sa mga kilalang personalidad na sumuporta kay Ginoong Hoskinson ay si Ginoong John Deaton. Isa po siyang prominent crypto lawyer. Pinuri po ni Ginoong Deaton ang matapang na hakbang ni Ginoong Hoskinson na itigil ang tribalism at itaguyod ang pagkakaisa. Ayon sa kanya, ito ay sinyalis ng maturity ng crypto leaders na handang itabi ang personal na interes para sa mas malawak na benepisyo ng community. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto-shust ay malaking bagay po ang balitang ito. Una, ito ay nagpapakita na ang mga major blockchain leaders ay nagsisimula ng magsanib puwersa. Kapag nangyari ito, mas magiging interoperable o konektado ang mga iba't ibang crypto projects. Mas madaling maglipat ng assets, mas maayos ang integration ng services, at mas malawak ang magiging utility ng bawat coin. Pangalawa, ang pagiging open po ni Ginoong Hoskinson sa DeFi at stable coins ay pabor sa mga bansang developing tulad po ng Pilipinas. Kapag naging accessible ang RLUSD stablecoin sa Cardano, maaari itong magbukas ng mas maraming financial tools para sa atin, gaya po ng lending, staking o remittances na mas mura ang fees. Pangatlo, ang rally ni na XLM at HBAR ay nagpapakita po ng bagong sigla sa altcoin market. Kung ikaw ay hodler o trader, may dahilan ka na ulit para maging bullish sa altcoin season. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakatuwang makita na may mga tulad ni Ginoong Charles Hoskinson na hindi lang iniisip ang kita kundi ang growth ng buong ecosystem. Sa isang industriya na punong-puno ng inggitan, hype at FUD, napakagandang balita na may mga leader na gustong baguhin ang sistema. Kung magkakatotoo ang mga balak na collaboration sa pagitan ni na Cardano, Stellar, Ripple at iba pa, posibleng magbukas ito ng panibagong yugto sa kasaysayan ng crypto. Mas magiging madali, mas mabilis at mas ligtas ang paggamit ng blockchain technology sa tunay na buhay. Kaya sa ating mga Pinoy investors, hindi ito basta simpleng balita. Isa itong paalala na ang collaboration at hindi competition ang susi sa long-term success ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.